Okay, alright. Magandang gabi po mga tropa. So, bali may i-share ako sa inyo. Mabilisan lang to mga tropa. Bali, may nag-chat po sa akin sa page. Excuse me. Pasensya na po, medyo masama yung pakiramdam ko. Papunta yata ng trangkaso, parang gano'n, pero wag naman sana. So, may nag-chat po sa akin sa page ko, sa Neximoto. Humihingi po siya ng tulong. Ayan. So, na-scam po si ma'am. Bali, nag-chat po siya sa akin na na-scam nga daw po siya. Tinawagan ko po si ma'am, yan. Tinanong ko po kung ano po yung nangyari. Yan. Tinawagan ko si ma'am, then kinuwento niya po sa akin, dinadetalye ko po sa kanya kung ano po yung style ng ginawa ng scammer na to. So, napakatindi ng ginawa ng scammer na to. Sabi ko, ma'am, ano po yung nangyari? Sinabi sa akin ni ma'am, etong si rider daw, or sedan kasi yon, sedan, kotse. Si driver abono ng 2,000. Tapos, siya, magbabayad siya ng 3,000 through GCash. Si ma'am ay bumili ng TV worth 5,000 pesos. So, ang nangyari nun, si rider ang nagbayad ng 2,000, tapos si ma'am ang nagbayad ng 3,000. So, yan. Ngayon, doon sa kwento ni ma'am na yon is nagkaroon ako ng doubt or duda. So, ganito kasi, hindi na kasi dumating yung item ni ma'am until now. Anong oras na? Alas 9 na. Yung booking nila is 1:30 pa ng hapon. Yan, pas alas 9 na, wala pa rin yung item. So, sabi ni ma'am, baka daw yung driver ang nang-scam sa kanya. Pero ang kutob ko is, si seller at si driver, kung hindi sila magkakilala, iisa lang yon. So, sabi ko kay ma'am, ma'am, ganito po yan, etc. Kinuwento ko sa kanya, pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, si seller po at saka si rider ay pwede pong iisa yan. Si seller lang po, yun ang scam sa kanya. So, may mga sinesend kasi si seller kay ma'am na mga picture. Yung picture ng driver, tapos lisensya ng driver, yon sinesend ni seller kay ma'am. So, hindi ko alam kung may totoong driver, pero may totoong scammer. Yan. So, sabi ko kay ma'am, kunin niya yung transaction number. So, kasi ako, naisip ko yon, pwede kong i-chat si Lalamove customer service, pwede kong i-chat or tawagan na kung meron bang transaction ng ganyung number, kasi yung number mahalaga dun transaction number. So, walang maipakita si seller na transaction number kay ma'am. So, ang pinapakita lang parang screen record na katunayang nagbubook siya, kaya may ganyan. So, hindi natin kailangan yun. Transaction number ang kailangan ko. Yun yung naisip ko. Wala naman na ibigay, kaya hindi ko na i-report kay Lalamove. So, ngayon, eto na. Eto na. Ang nangyari kay ma'am, etong si driver at si seller, parang nagsasalit-salitan lang ng mga pinagsasasabi kay ma'am. Pahintay-hintay, pa-wait-wait, ganyan. Wait lang, ganto, etc. ganyan. Eto, hiningi ko kay ma'am yung number ni driver tsaka ni seller. So, eto, papakita ko sa inyo ng clips. Tinatawagan ko si driver tsaka si seller. Patay na yung mga phone nila. Eto, try natin, call natin ngayon. Number you have dialed is either unattended. Yung seller, eto yung number ng seller. Ngayon, tawagan natin yung driver. Ito, nagre-ring yung driver. So, ayun, di ba? Nakita nyo? Hindi na matawagan at ayaw sagutin ng mga scammer na yan. So, ang nakita ko or napansin ko talaga dito ay iisa lang yon, driver at saka yung seller, which is pag pinagsama sila, scammer. Ayun. So, matagal ng tactic ng mga scammer yung ganung style Matagal na nilang tactic yun, na nakakaawa lang yung nagagamit yung lisensya. Kasi eto, pinakita pa ni ma'am yung map ng driver na papunta na sa pickup. Ayan lang ang pinakita, pero hindi nagpakita ng map na papunta sa drop-off, which is doon kay ma'am na humingi sa atin ng tulong.
Ayan. Tapos dito ako natawa sa lisensya nung driver na ipinakita ni seller kay ma'am. Eto. Ayan. So, parang alam mo yung parang kinuha na lang sa internet, yung parang matagal nang ginagamit na pang-scam. Kawawa naman yung may-ari ng lisensya na yun, kung sino man yun. So, ayun pa. Tapos, binigay din ni driver, nakaka-text ni driver si ma'am eh. Ewan ko kung driver talaga yun o yung scammer din yun. So, binigay yung Facebook ko, no? Sinearch ko yung Facebook at eto lumabas. Ayan, alam mo yung parang bagong gawa lang na Facebook. So, napakalinaw na parang iisang tao lang yung gumagamit nung driver tsaka yung original na seller. At ito pa nga pala, meron pang cases na parang yung GCash, nag-send na si ma'am ng GCash which is 3,000 pesos. Ayan, nung na-scam sa kanya na 3,000 pesos. Yung sinend niya, binigay nung seller yung number, pangalan, then sabi nung seller, sa tita ko po yan na GCash. Oh, seller ka, wala kang sariling GCash. Ano ka? So, yun. Para sa mga scammer dyan, para sa mga scammer dyan, hindi man bukas, hindi man sa susunod na linggo, hindi man sa susunod na buwan or taon, pero abangan nyo, makakasalubong nyo yung consequence nyo. Makakasalubong at makakasalubong nyo yung karma. Ayun lang ang masasabi ko sa inyo. Totoo yan. At kung rider man to, kung totoong rider ng scam, ewan ko ba't mo nasisikmura yung ganun na pinapakain mo sa pamilya mo is galing sa scam, galing sa masama. So, ayun lang. Ang tip ko naman sa mga nagbubook, kung halimbawa meron kayong napaka-importanting item na ipapa-deliver, cellphone or TV or kahit anumang mga item nyo na sobrang taas talaga ng value or talagang kailangan ingatan, kayo ang mag-book. Kunyari ako, mayroon akong papadeliver na iPhone, ako ang magbo-book para nakikita ko, namomonitor ko yung transaction or kahit yung galaw ng driver, nakikita ko saan na siya pumupunta kasi mamomonitor yun doon. Ayun ang pinaka-tip ko. Pagka magbo-book kayo, kayo ang mag-book. Yan, para hindi kayo na-i-scam. So, yun lang. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo lahat. Peace out!